sinagot ng Malacanang ang alegasyon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ito umano ang nasa likod ng flood control scam. Sabi ng palasyo, paulit-ulit na kasinungalingan ang bintang niyan. Kasabay niyan, sinagot din ng Malacanang ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na kalat umano ang pamamahala ng administrasyon. Ang detalye sa report ni Kenneth Pasyente. Mariing pinasinungalingan ng Malacanang ang naging pahayag ng grupo ng dati umanong Marines na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. umano ang nasa likod ng corruption scheme sa maanumalyang flood control projects. Sa pangunguna ni Attorney Levy Baligod, sinabi ng grupo na saksi umano sila sa pagpapadala ng bilyong-bilyong halaga ng kickbacks sa mga politiko mula sa mga proyekto kontra baha. Sabi ng Malacanang, ito ay kasinungalingan at bahagi ng propaganda para siraan ang Pangulo. Paulit-ulit na kasinungalingan laban sa Pangulo. Lousy script. Hindi pang award-winning. Hindi malinis. Alam mo na may kasinungalingan. So, sino ba ang nasa likod nito? Siguro dapat malaman nyo kung sino ba yung may-ari ng sasakyan na siyang sumundo sa kanila matapos ang press briefing or press con nila. So, paulit-ulit na kasinungalingan. Trabaho na umano ng mga kinaukulang ahensya ng gobyerno ang pag-iimbestiga sa mapanirang akusasyon. Nandiyan ang NBI, nandiyan ang PNP. Dapat malaman nila to, obligasyon nila na kasuhan ang mga nagpapakalat ng fake news. Dapat pa ba silang utusan? Hindi po. Obligasyon ng NBI, PNP, DOJ. Sinagot din ng palasyo ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na tila walang kaayusan ang pamamahala ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa isang interview nitong weekend, sinabi ng bise na kalat ang governance ng kasalukuyang administrasyon, bagay na pinabulaanan mismo ng Malacanang. Ayon dito, tingnan na lamang kung sino ang nagbitaw ng mga salita. Tama naman anito ang bise sa sinabi nitong hindi lahat ng kalihim ay magaling. Pinagtiwalaan siya ng Pangulo, pero sa bandang huli, aamin pala ang Vice Presidente na siya ay walang kaalam-alam sa pagiging DepEd Secretary. So totoo po yan, hindi po lahat ng sekretary na naiya talaga dahil sa tiwala ng Pangulo, sa paniniwala sa kanila, hindi pala talaga magaling. Doon pa lamang po sa mga ghost students, ghost vouchers, ghost food packs, ghost laptops, ghost school materials. Lahat ng multong ito ng Vice Presidente, nung siya ay DepEd Secretary, huwag niyang ipahid kay Pangulo. Nililinis na anya sa ngayon ng liderato ni DepEd Secretary Sonny Angara ang mga problema sa DepEd. Patungkol naman sa pagtalakay ng Justice Panel ng Kongreso sa impeachment complaints laban sa bise sa March 2 hanggang 4, sinabi ng palasyo na hayaan na lamang na gumulong ang proseso. Ang impeachment complaint na didinggin ay, ang sangkot naman po dito ay ang Vice Presidente. So kung ano magiging posisyon ng Pangulo at ng administrasyon, dapat lamang pong sundin kung anong proseso. Yun din po. Pauulit-ulitin lang po natin, dapat proseso at kung ano ang inilalahad ng ebidensya. Muli ding binigyang diin ng Malacanang na bagaman nabanggit na ng presidente na may nakakausap na siyang mga personalidad at napipisil para sa 2028 elections, mas tutok pa rin daw sa ngayon ang Pangulo sa pagtatrabaho lalo't malayo pa ang eleksyon. Ang sabi niya ay dapat naiintindihan ang patungkol sa inflation, pati ang paggawa ng trabaho at ang food supply. At mga tao dapat na leader ay hindi inuuna ang politika kundi kung paano paunlarin ang bansa. So sa mga nangunguna o inuuna ang pamumulitika sa ngayon, mag-isip-isip at baka hindi kayo qualified. So yun lang po. So, dapat mag-isip-isip sila kung sila ba'y makakatulong sa bayan o makakapagpayaman lamang ng sarili. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.